Papa Dudut. Ako nga pala si Mengay, 30 years old. Ang aking isinulat sa kwento ay tungkol sa amin ng nanay ko. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay at matagal nang umexit sa mundong ito ang aking tatay. Yun din ang naging rason kung bakit naging sobrang close kami ni nanay, lalo na noong nagdalaga na ako. Maituturing ko siyang parang best friend ko. Nasasabi ko sa kanya lahat ng nangyayari sa akin at pinapakinggan niya ako. Ganon din ako sa kanya. Kapag may mga problema siya o dahilan ng kanyang kasiyahan, ako agad ang sinasabihan niya. Dahil nga roon kaya siguro'y wala kaming naging ibang mga malalapit na kaibigan dahil sapat na para sa amin ang pagkakaibigan namin bilang mag-ina. Hindi na namin kailangan ng ibang tao. Nasubok lang ang relasyon naming mag-ina nang magkaroon ng bagong boyfriend si Nanay, Papa Dudut. Nagkaroon na rin naman si nanay ng mga boyfriend mula noong namatay si tatay. Hindi ko naman siya pinagbawalan. Gusto ko rin siyempre na mahanap niya ang the one para sa kanya. Kasi nga hindi naman habang buhay ay magkasama kaming dalawa sa isang bahay. Makakapag-asawa rin ako at kailangan ko nang bumukod pag nagkataon. Napag-usapan naman namin yun noon. Gusto ko lang din talagang maging masaya si nanay. Matagal na rin namang wala si tatay at wala ng ibang dahilan para hindi siya maghanap ng bagong kabiyak niya. Kaya lang papadudod sa lahat ng nakarelasyon ni nanay, etong pinakabago, ang hindi ko po nagustuhan. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Wow! Mukhang good mood si nanay ah. Ganda pa ng outfit, oh. Saan ang punta? Sa Sabado pa. Nagtatry lang ako ng isusuot ko para ready na. Pang Gen Z ang outfit ha? Aba, syempre. Hindi nila pwede malaman na 60 years old na ako. Kaya ko pa namang lumaban sa mga Gen Z na yan. Tignan mo nga, oh. Ang waistline ko parang pang grade 8 lang sa nipis. Gandang-ganda sa sarili yarn. Aba, sino ba naman ang bubuhat ng bangko ko? Di ako na. Ikaw na talaga. May pupuntahan ka ba sa Sabado? Kasi buong araw akong wala. Dito lang ako sa bahay. Pecha di peligro eh. Manonood na lang ako ng TV tsaka kakain ng mga tira sa ref. Pwede naman kasi kitang bigyan ng pera kung nauubusan ka na. Nagiging sugar mommy ka na naman sa akin. Okay pa ako, Nay. Okay pa ako. Promise. Ayoko rin namang lumabas eh. Huwag niyo na akong pilitin kasi ayoko makakita ng tao sa day off ko. O sige, bahala ka. Ipagluluto na lang kita ng bilo-bilo sa Sabado para may pangmeryenda ka. Mamamalengke rin ako ng prutas. The best talagang nanay ko! Woo! Mag-update ka pag uwi ka na ha. Huwag magpapagabi. Depende sa kadate ko kung anong oras niya ako ihahatid. Aba, wala pang isang buwan nung naghiwalay kayo ni Tito Art ah. May bago ka agad. Iba talagang kamandag ng waistline mo, Nay! Pahaplos naman! Baka sakaling swerte hindi na ko, tsaka magka-love life na ako! Anong akala ng Tito Art mo? Iiyakan ko siya? Manigas siya. Hindi ganito kanipis ang waistline ko para umiyak lang sa maling lalaki. Ang taray talaga ng prinsipyo ng waistline mo sa buhay, Nay! Grabe! I love it! Sino ba yan, ha? Chika nyo naman. Shh! Wag muna today, okay? Ang arte talaga ng matanda, oo. Dali na, bago ko pumasok sa trabaho. Sino yan, ha? Basta gusto ko na siya. Mabango, maporma, tisoy, saka maputi ang tuhod at siko. Bakit naman ginawa niyong blind item, Nay? Paborito ko yung ngipin niya na kahit sungki, ang ganda pa rin pag umingiti. Ang sarap itsulalaps. Nay, wala akong pakialam sa ngipin niya at sa tsulalap moments ninyo. Sino siya? Patingnan ko ng picture. Wala siyang picture sa cellphone ko eh. Anong Facebook niya? Dali, Nay, ako na mag-check. Friend mo ata siya sa Facebook. Ha? Sino?
Pasuspense naman, grabe. Si Luigi? Sinong Luigi? Yung kaklase mo nung elementary hanggang high school? Yung laging naghahatid sa'yo rito sa bahay tuwing wala kang payong pag tag-ulan? OMG! Nay! Bakit si Luigi pa? Bakit kaklase ko pa? Sorry, Nak. Hindi natuturuan ng puso kung sino ang pipiliin niya. Ihahatid naman daw niya ako pagkatapos ng date namin. May payong man o wala. Nakangiti pa si nanay habang binibitawan ang huling mga salita niya para makumbinsi akong pumayag na makipag-date sa kabatch ko sa school na si Luigi. Hindi na rin ako sumagot pa dahil alam kong magsasayang lamang ako ng laway. Kapag na-inlove kasi si nanay ay hindi na niya napapakinggan pa ang ibang sasabihin sa kanya. Kahit na anong paliwanag ko, ang nararamdaman niya lang ang tanging papakinggan niya. Iyon ang hindi ko nagustuhan kay nanay, lalo na't may edad na siya. Wala nang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ang mga gusto niya at magpapasaya sa kanya. Lagi niyang nilalaban na matanda na siya at malapit ng lumisan sa mundong ito kaya dapat niya lang gawin lahat ng makapagpapasaya sa kanya. Ano bang laban ko sa prinsipyo niyang yon, Papa Dudut? Mas lalo nga akong walang magiging sagot kapag ginamit na niya ang pagiging nanay niya sa akin. Nang umalis si nanay ay saka ako nagkaroon ng tsansa para balikan ang mga naalala ko tungkol kay Luigi. Matagal ko na siyang hindi nakita. Graduation pa namin noong high school yung huling beses na magkita kami. Inabutan niya ako ng garland na gawa sa tsokolate. Gawain ng nanay niya. Alam daw kasi niyang mabilis akong magutom tuwing nabubor ako. E ang haba pa ng listahan ng mga estudyanteng gagraduate noon at sinabayan pa ng mga message mula sa mga guro at ibang mga politiko. Baka totoong inaantok na ako noon kung hindi ako inabutan ng makakain ni Luigi. Hindi ko makakalimutan yung moment na yon, sa totoo lang, Papa Dudut. Mabait naman si Luigi. Pero hindi ko lang tanggap na siya ang napisil ng nanay ko na gawing karelasyon. Kaedad ko lamang siya. Bakit naman mas bumaba ang age requirement ni nanay para sa mga jojowain niya? Hindi ko matanggap. Kaya muli ko siyang kinausap noong sumunod na araw para kumbinsihin na hindi sila pwede ni Luigi, Papa Dudut. Bongga ha? Ngayon mo lang ulit ako dinate. Touch naman ako, anak. Nalipat na ba ang Mother's Day? Naging busy ka na kasi sa mga bagong kumare mo eh. Ako naman naging busy rin sa trabaho. Wala na tuloy tayong team building. Hoy, namiss ko naman itong paglabas-labas natin. Namiss ko ang bonding natin. Sulitin na natin tong araw na to para makapag-banding tayo, Nay. Anong gusto mong pag-usapan? Kumusta ka naman sa trabaho? Okay naman, ganun pa rin. Alam mo bang may pwede akong ireto sa inyo? Ang layo na agad ng usapan? Kakasimula ko pa lang na kumustahin ka sa trabaho? Napunta na agad sa irereto? Hindi maayos ang transition, ha? Dapat kasi magmadali bago ka pa maunahan. Bakit ba napunta sa reto ang usapan? Alam mo namang hindi ko na kailangan yan dahil meron na akong Luigi Yung na... kapatid ng boss ko. Naku, Nay, biyudo yun. Mayaman. Gentleman pa. Parang si tatay. Ay, hindi ako interesado sa mga ganyan. O sige, kung hindi ka interesado sa kapatid ng boss ko, pwede rin naman yung isang katrabaho ko. NGSB yun, Nay. Wag ka. NGSB? No girlfriend since birth. Naku, Nay, maasikaso yun. Grabe. Tisoy, magkakuko sila ni tatay. Di ba? Paborito niyo mga kuko ni tatay? Anak. Teka, mukhang ayaw niyo yata ng walang experience sa relasyon, ha? Marami pa ako ritong nakalista, Nay. Wait ka lang, ha? Wait lang. Makinig ka kaya muna sa akin. Alam ko na. Ito, hindi ko pa nakakausap pero friends kami sa Facebook nito. Laging nagpo-post na sawa na siyang maging single. Sino yan?
Uy, interesado siya. Prof ko nung college, Nay. Binata pa to. Kaedad mo lang siya, tsaka balita ko, malaki ang nakuha niyang retirement pay. Hindi ako interesado sa retirement pay. Pass. Kilalanin mo muna kasi bago ka mag-pass dyan. Hindi ko na sila kailangang kilalanin. Kasi kahit iharap mo ko sa kanila, isa lang ang gusto ko. O sino yung gusto mo? Yung byudo? Yung NGSB? O yung malaki ang retirement pay? Wala ni isa sa kanila. Marami pa akong pwedeng hanapin, Nay. Mabilis lang naman sa social media eh. May mga dating app din. Pwede kitang isali sa mga yon. Send ka lang sa akin ng picture mo, Nay, ha? Ako nang bahalang mag-match sa babagay sa'yo. Hindi ka naman marunong makinig. Wala akong interes sa mga yan. Si Luigi lang ang gusto ko. Okay na ako sa kanya. Eh, baka naman kasi nagsisettle ka lang sa kanya, Nay. Huwag ganun. Hindi mo deserve na magsettle lang. Ano bang nagsisettle lang? Naswertihan ko pa nga si Luigi. Hindi yun pagsisettle lang. Anak, alam ko mahirap tanggapin ang age difference namin ni Luigi. Siguro mahirap din para sa'yo na isipin na ginawa ko yung kabatch mo. Pero masaya na ako sa kanya eh. Promise. Hindi mo masasabing masaya ka na talaga sa kanya hanggat hindi ka pa sumusubok ng iba. Sumubok na ako ng iba noon. Alam mo yan. Hindi ba't wala namang tumagal? Walang pumantay sa tatay mo. Eh di wag ka na lang magjowa dahil wala namang papantay kay tatay sa puso mo, di ba? Wala naman talaga. Oo, ayun naman pala eh. So dapat single ka na forever, okay? Ayokong maging single forever. Kasi nahanap ko na yung lalaking kahit mismong tatay mo a-approve sa langit. Si Luigi yun. Anak, ngayon lang talaga ako nakaramdam ulit ng ganito. Maniwala ka. Ibigay mo na sa akin to. Eh, pero Nay. Anak, umuwi na lang tayo. Baka masira lang tong plano nating magandang bonding. Tara na. Alam kong nagpasensya lang si nanay sa akin noon, Papa Dudut. Ayaw niya lang makipagtalo sa akin. Napilitan na lamang akong umuo sa kanya at naglakad lamang kami saglit sa mall para maghanap ng mga kailangan namin sa bahay. Nilibre ko siya ng ice cream para mabawasan ang inis niya sa akin na hindi niya pinapahalata. Gumanda na rin ang mood ni nanay pagkatapos noon, lalo na noong nabili na namin lahat ng kailangan namin sa bahay. Habang nasa loob ng taxi ay hindi kami nag-iimikang dalawa. Nakatutok lamang siya sa kanyang cellphone. Alam kong kausap niya si Luigi noon at hinayaan ko na lamang siya. Wala na rin naman ako magagawa pa. Ako naman yung nasira ang mood noon pero hindi ko pinahalata. Naghanap ako ng matamis na makakain sa mga pinamili namin para umayos ang mood ko. Pero hanggang sa makababa kami ng taxi ay hindi nakatulong na pagandahin ng matamis na kinain ko ang mood ko. Hindi ko naman yun pinahalata kay nanay, Papa Dudut. Nagpaalam si nanay na magpapahinga na sa kwarto. Alam kong kahit papaano ay medyo may sama siya ng loob dahil sa pagpupumilit kong ireto siya sa ibang lalaki. Hinayaan ko siyang muli. Tumambay ako sa kusina habang pumapapak ng suha na binudbura ng asukal. Sinabayan ko yon ng nagyayelong tubig. Hawak ko ang cellphone ko at chinek ko, Papa Dudut, ang Facebook ni Luigi. Hinesto ko siyang saglit. Maraming ganap sa buhay niya at mukhang asensado na siya sa larangang pinili niya. Mukha rin siyang masaya. Pinost na nga rin niya ang mga date nila ni nanay. Pumait na naman ang panlasa ko dahil doon. Muli kong binudbura ng asukal ang suha. Hindi yun nakatulong, sadyang mapait na ang panlasa ko dahil hindi ko matanggap kung bakit sa dinami-rami ng mabibingwit na isda ni nanay. Ang bangos na si Luigi pa ang nakuha niya. Pero ang nanay ko, sobrang kilig na kilig talaga sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon makalipas ang pagpanaw ni tatay, Papa Dudut, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makita ang mga bagong karelasyon ni nanay. Tulad ng sinabi ko sa inyo ay hindi ko siya pinigilan. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mapasaya si nanay. May mga nakarelasyon siyang byudo
Napalapit na rin ako sa kanila na parang tatay ko na. Pero hindi rin nagtagal ang lahat. Naisip ko na baka hindi pa kasi naka-move on ng totoo si nanay, kaya hindi ganon kalalim ang mga naging relasyon niya sa mga unang taon na single siya. Namahinga ang puso niya sa pakikipagrelasyon at nag-focus sa kanyang sarili. Nagsumba at nakipagmadyong sa kanyang mga nakilalang kumare at ilan naming kapitbahay. Mas naging masaya si nanay dahilan para lumitaw ang kagandahan niya. At dahil doon ay muli na naman siyang niligawan. May mga nanligaw at naging karelasyon siya na mas bata lang sa kanya nang hindi lalagpas ng 5 taon. Ayos lang ako roon, Papa Dudut. Lalo't mature naman sila at mas mukhang bata tignan si nanay kapag nakadikit sa mga yon. Hindi rin nagtagal ang mga relasyon na yon, Papa Dudut. Sinabi ni nanay na siguro'y hanggang doon lang talaga siya. Sabi niya baka kay tatay lang niya nahanap ang forever niya. Kinumbinsi ko siya at sinabing hindi pa lang niya nahahanap ang katapat niya. Yung lalaking papantay o baka humigit pa sa pagmamahal ni tatay. Hindi ako pinaniwalaan ni nanay at tila sinukuan na niya ang ideya ng pag-ibig. Nalungkot ako, Papa Dudut. Kaya nga laking tuwa ko nang makita ko siyang na-excite muli sa pakikipag-date pero agad ding nawala yon nang malaman kong kabatch at kaedad ko ang muling nagbukas ng puso niya. Mas lalong naging komplikado ang lahat nang makita ko siya sa kanyang kwarto at sinusukat pang muli ang wedding gown niya sa harapan ng salamin. Hindi ko sana siya pupunahin pero nakita ko kung paano siya ngumiti sa harapan ng salamin na akala mo'y ilang minuto na lang ay ikakasal na siya. At alam kong si Luigi ang nasa isipan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iba rin talaga ang ngiti. Kala mo mapupunit ang mga labi. Ikaw naman talaga? Huwag ka nga manggulat dyan. Aba, pati hagik-gik parang inaral para magtunog cute ha? Inaaral ba ang hagik-gik? Hindi ka naman marunong humagik-gik ng pa-demure at cutesy, Nay. Wag nga ako ha, wag ako. Nagbabago kasi ang tao. Masama ba? Masaya lang naman ako. Ay, sana lang hindi dahil kay Luigi. Sorry, pero dahil ito kay Luigi. At dahil ba kay Luigi, kaya mo inilabas ulit yung wedding gown mo? Pwede. Ay, awat na nga yung hagik-gik na yan, ay. Para papunta na sa halinghingi. Nakakakilabot. Maging masaya ka na lang para sa akin. Bakit mo nilabas ulit yung wedding gown mo? Naalala ko lang bigla. Baby ka pa nung huli ko tong inilabas sa karton. Bakit mo nga inilabas ngayon? Baka kasi nangingitlog na yung mga ipis dito o pinamahaya na ng alikabok. Yung totoo. Alam mo ba, pinag-ipunan to ng tatay mo na bilhin para sa akin. Nag-iisa lang to sa shop na kasya sa akin. Alam mo naman ang katawan ng nanay mo noon. Panlaban sa muse ng mga liga. Siguro para sa akin talaga to. Hindi mo sinasagot yung tanong ko, Nay. Ilang patatas at carrots din ang masipag na binenta ng tatay mo, makaipon lang. Naaalala ko nga, medyo may lupa-lupa pa tong gown nung inabot niya sa akin. Paano ba naman kasi? Masyadong excited na iabot sa akin. Galing siya sa paghuhugot ng carrots at patatas sa lupa. Hindi ko makakalimutan yon. Talagang nililihis niyo yung usapan, no? Ano ba ulit yung tanong mo? Ay, pasensya ka na. Ang sarap lang kasing balikan ng alaala ng tatay mo at ng gown na ito. Paniguradong mabubura ang mga yan kapag nagplano ka na magpakasal sa iba. Paano mo naman nasabi? Iba kasi ang ngiti mo sa salamin eh. Parang ilang oras na lang at ikakasal ka na. Grabe naman. Yan naman yung hagigik na akala mo teenager na umiibig. Nakakaloka. Umiibig naman talaga ako. Alam mo naman yun. Kay Luigi, Oo. balak nyo na bang magpakasal? Kaya ba nilabas nyo yung gown na yan? OA ka naman, Mengay. Hindi pa nga niya ako inaaya. Pero kung ayain kayo, papayag ka. Oo naman. Hindi ako magsisinungaling sa'yo.
Sa totoo lang, hindi naman talaga ang mga itlog ng ipis o alikabok ang dahilan kaya nilabas ko tong gown ko. Alam ko. Hindi ko nga alam kung bakit pati itlog ng ipis dinamay niyo eh. Anak, masaya lang ako. Ngayon ko lang inilabas ang gown ko kasi ngayon lang ulit akong nangarap na maisuot ito pagkatapos pumanaw ng tatay mo. At dahil nga kay Luigi. Oo, dahil sa kanya. Magkano kaya magpa-dry clean ng wedding gown, no? Muling binalik ni nanay ang pagkakatitig niya sa salamin habang nakapatong lang sa kanyang harapan ang kanyang wedding gown. Sabay naming sinipat ang bawat detalye ng gown, Papa Dudut, maski ako ay nagandahan sa gown na yon. May kalumaan ng style, oo, pero wala na kasing gumagawa ng gown na ganon ka-detalyado. Bigla ko tuloy naisip kung paanong pinaghirapan ni tatay na bilhin yon. Nalungkot lang din ako dahil bigla kong na-miss si tatay. Mahiling magregalo ng damit si tatay. Nung graduation ko nga nung elementary ako ay siya pa ang nag-effort na pumunta ng Divisoria para makabili ng pinakamagandang bestida. Pinag-ipunan niya yon, Papa Dudut. Gusto niyang masigurado na ako ang pinakamaganda at pinaka mapapansin sa araw ng pagtatapos ko. Parang may kumurot sa puso ko, hindi ganong kadaling palitan ang pagmamahal ni tatay sa puso ko. Para hindi na ako masyadong malungkot ay sinikap kong ibahin ang usapan. Ikinahon ng muli ni nanay ang wedding gown at saka inaya akong lumabas ng kwarto para magmeryenda. Sa sala kami nag-usap. Nilabas niya ang suha at gumawa ng maiinom naming dalawa. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nailiko na niya ang usapan tungkol kay Luigi. Gusto talaga niyang pag-usapan ang bago niyang boyfriend. Wala akong naging takas. Sinabi niyang dadalaw daw si Luigi para magbigay galang sa akin. Natawa na lamang ako sa isipan ko. Kung gusto niyang magbigay galang sa akin, edi sana hindi niya ginawa ang nanay ko. Makalipas nga ang ilang araw ay dumalaw nga si Luigi para formal na kausapin ako tungkol sa relasyon nila ni nanay. Pahirapang itago ang emosyon ko noon pero kailangan. Para kay nanay. Luigi, siya si Mengay. Nay, magkaklase kami ni Luigi dati. Kahit middle name po niya at mga grade niya sa math, alam ko. Gusto ko lang namang maging formal ang lahat. Hello, Mengay. Ang tagal na nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita o kaya nagkausap man lang. Tapos gugulatin mo ko, jowa mo na pala nanay ko. Sa totoo lang, nagulat din naman ako. Hindi ko talaga alam na may in love ako sa nanay mo. Kaya, Sa ating tatlo, ako yung pinaka nagulat. Huwag na kayong makipagtalo ha. Ako ang panalo dito. nagbibiro lang si Mengay ha. Huwag mong masyadong pansinin yan. Parang bagong hasa lagi ang dila niya ni ang talim. Huwag kang mag-alala, sanay na ako, baby. Ganyan din naman siya nung nag-aaral pa kami. Ilang teachers din namin ang pinaiyak niya. Thank you ha. Siguro hindi ko sinasadyang mapaglihian ng kutsilyo nung pinagbubuntis ko siya. Alam mo ba noon, kapag natutulog ako, kailangang may kutsilyong maliit lagi sa tabi ko. Ah, kaya pala matalas dila ni Mengay. Totoo? At matalas din ang paningin ko. Kitang-kita ko kung paano kayo maghawakan ng kamay sa ilalim ng throw pillow ha. Tigilan nyo nga yan. Kalas na, dali. Kadiri. Opo, Nay. Uy. Pasensya ka na ha. Physical touch kasi love language namin pareho ng nanay mo. Lo, hindi ba acts of service ang love language mo, Nay? Ano to? Pabago-bago? Depende sa magiging jowa? Acts of service din naman. Ang galing pa namang mang-service nitong si Luigi sa akin. Uy, baby, wag kang ganyan. Baka kung ano isipin ni Mengay sa service. Sa totoo naman ah. Uy, bakit baby? Oh, okay ka lang, Nay? Inaatake na naman ako ng vertigo ko. Teka sandali, ihihiga ko muna ito sa kwarto. Gusto mo ba samahan kita sa kwarto? Ako na lang ang sasama kay nanay sa kwarto. Off limits ka pa ron.
Hindi na, Mengay. Ako na lang ang papasok sa kwarto. Mas lalo ako mahihilo kapag may taong nakapaligid sa akin. Alalayan na kita. Ay, hindi na. Maiwan ko na muna kayo rito. Babalikan ko kayo agad kapag humupa na yung hilo ko. Mana ka pala sa nanay mo, no? Paanong mana? Yung vertigo. Hindi ba nung nag-aaral pa tayo, inatake ka rin ng vertigo habang nagre-review tayo nun sa library? Para dun sa science quiz bee natin? Naalala mo pa talaga yun, ha? Sino bang makakalimot dun? Ay, Bakit? nakalimutan mo na? Hindi ko na nga masyadong maalala yun eh. Kapag inaatake ako ng vertigo, hindi ko na maalala yung mga sumunod na nangyari. So hindi mo maalala na napaibabaw ka sa akin dala ng hilo? Tapos, aksidente mo akong nahalikan sa labi. Pagbagsak mo. Nanlaki ang mga mata ko hindi lang dahil sa sinabi ni Luigi kundi dahil bigla kong naalala yung eksaktong nangyari na yon. Nasa library kami at nagre-review. Kaming dalawa lang noon dahil nakimiting ang librarian namin sa ibang mga guro. Pinagkatiwala sa amin ang library dahil maliit lang naman yon at tiyahin ni Luigi ang librarian. Nang tumayo ako para ibalik ang libro sa bookshelf ay bigla akong inatake ng vertigo. Nahalata kagad ni Luigi yon kaya nagmadali siyang harapin ako. Hindi naging maayos ang balanse ko at nabuwal ako sa kanya. Hindi yon napaghandaan ni Luigi kaya na out of balance siya at natumba. Sabay kami bumagsak sa sahig na naging dahilan para mapaibabaw ako sa kanya at mahalikan ng hindi sinasadya ang mga labi niya. Parang eksena sa isang pelikula ang datingan. Hindi na lang yon sineryoso ni Luigi dahil mas inalala nito ang kalagayan ko. Binuhat niya ako papunta sa klinik para masiguradong maayos ako. Hindi niya ako iniwan hanggat hindi sinasabi ng nurse na maayos na ako. Nakahiga lang ako noon sa klinik at doon na lamang pinagpatuloy ni Luigi ang pagre-review habang pasaglit-saglit na kinukumusta ang pakiramdam ko. Sadyang maalalahanin si Luigi, iyon ang napansin ko sa kanya noon. Sa tuwing nakatutok ang kanyang mga mata sa librong binabasa niya, yun naman ang pagkakataon ko para matitigan siya. At sa unang pagkakataon ay napansin kong gwapo pala siya. Mas mahaba pa ang pilik mata niya kesa sa akin. Makinis ang mukha niya, papadudot. Kahit tagaktak na ng pawis, gwapo siya talaga. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagkabog ng puso ko. Hindi dahil sa vertigo ko, kundi dahil nagkagusto ko kay Luigi. Hindi niya yon nalaman. Hindi ko naman binalak na sabihin pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siguro parte ng pagkontra ko sa relasyon ni Nanay at Luigi yung hindi ko pagkakaroon ng tsansa kay Luigi nung nag-aaral pa lamang kaming dalawa. Kaibigan lang talaga ang naging turing niya sa akin at hindi ako natuwa doon. Lagi ko siyang nakakasama sa mga quiz bee at school projects. Lagi po kami magkasama sa isang section. Magkasama tuwing recess, pero bakit hindi niya ako napansin? Doon nga ata nagmula ang insecurity ko dahil hindi niya ako magawang tignan bilang isang babae na pwedeng ligawan o makrasyan man lang. Nagpupulbos naman ako. Mabango naman ako. Lagi naman akong nakangiti sa kanya at hindi ako nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Pero bakit hindi niya ako makita? Lagi niya akong hinahatid sa bahay tuwing magkasabay kaming pauwi, lalo na tuwing wala akong dalang payong tuwing maulan. Tinutokso na nga kami madalas ng mga kaklase namin pero deadma siya. Iba pa rin ang nagawa. Pinili niya naligaw siya sa mas matandang mga estudyante kesa sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung paano niya napasagot ang mga itinuturing kong ate sa school. At bakit yon ang nililigawan niya at hindi na lamang ako na mas bata lang sa kanya ng ilang buwan. Lagi nga rin akong tinutokso ng mga kaibigan ko kung bakit hindi pa ako gumawa ng paraan para ligawan ako ni Luigi. Kung alam lang nila na halos lahat ay ginawa ko na para mapalapit sa kanya pero wala pa rin.
Hanggang sa isang araw ay sinukuan ko na lamang ang feelings ko para sa kanya. Mula noon ay natakot na akong mapalapit sa mga lalaking nagugustuhan ko dahil natatakot akong hindi magustuhan pabalik. Na-trauma nga siguro ako ng slight nang mangyari sa amin ang mga ganon, Papa Dudut. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang trauma at insecurity na yon, lalo kapag nakaharap ako sa salamin at pinagmamasdan ang bawat mali sa itsura ko. Mag-iisang oras ka nang nakatitig sa salamin, ha? Pag yan nabasag, umorder ka ng bago. Ikaw ang magbabayad. Ang dami kasing mali. Mali saan? Sa mukha ko. Ouch, ha? Bakit ikaw ang masasaktan ako tong pangit? Masakit marinig ng isang ina ang sinabi mong yan, akala mo ba? Para mo na ring sinabi na may mali sa lahi ko, kaya nagkaganyan ang itsura mo. Hindi naman dahil sa inyo kaya ganitong itsura ko eh. Nakakainis nga kasi ang dami kong pwedeng manahin sa inyo, bakit hindi pa yung mukha nyo? Ano mo naman yung galing ko sa pagsayaw? Ayos na ako ron. Hindi ko naman nagagamit yung talent ko sa pagsayaw sa trabaho, no? Eh di sa TikTok. Nay, hindi naman ako sumasayaw sa TikTok. Nanonood na ako ron ng mga ganap sa Barangay LS. Ay, naku naman. Ngayon ka pa talaga naging insecure sa sarili mo? Maganda ka naman. Pero hindi kasing ganda nyo, no? Galing ka sa akin. Kaya alam kong parehas lang ang ganda natin. 90% ang itsura ko galing kay tatay. Mukha akong lalaki, Nay. Parang iniinsulto mo naman ang tatay mo sa sinasabi mo. Eh bata pa lang naman ako, lagi na lang ako kinukumpara sa inyo eh. Bakit daw mas maganda kayo kaysa sa akin? Di ba raw dapat mas maganda ang anak kaysa nanay? Bakit daw pagdating sa akin, mukha na raw akong latak? Sino nagsabi sa'yo niyan? Mumurahin ko sa chat. Lahat sila! At pinakinggan mo naman. Eh bakit naman hindi? Eh paulit-ulit nilang sinasabi sa akin yun, no? Tapos lahat ng mali sa itsura ko, papansinin nila. Bakit daw bukas na bukas yung pores ko? Bakit daw ang lapad-lapad ng ilong ko? Siguro raw sa lapad ng ilong ko, naaamoy ko na yung magkabilang pisngi ko. Hindi ko na alam kung paano ka kukumbinsihin para mahalin at magandahan ka sa sarili mo. Hindi nyo naman po kasi kasalanan. Nasemento lang kasi yung insecurities ko dahil sa mga mapanghusgang tao sa paligid ko. Sorry anak, kung hindi kita napagtanggol sa kanila ha. Ay, kaya siguro ikaw ang nagustuhan ni Luigi eh. At hindi ako. Nagkagusto ka kay Luigi? Dati yun, Nay. Nung nag-aaral pa lang kami. Lagi kasi kaming magkasama nun eh. Tsaka siya lang yung mabait sa akin. Siya lang yung hindi nanlalait sa itsura ko. Mabait talaga si Luigi, ano? Hindi ka galit na nagkagusto ako sa kanya dati? Ay hindi! Bata ka pa naman nun. Normal lang yun. Kilala mo naman ang nanay mo. Mas open-minded pa kesa sa mga nagne-networking. Thank you, Nay, ha? Thank you rin kasi pinilit mong tanggapin ang relasyon namin ni Luigi ngayon. Eh, basta hindi ka niya sasaktan. Ayos na ako dun. Nangako siyang hindi. Subukan lang niya talaga kundi mumurahin ko siya sa chat. Linya ko yan ha. Mag-ina talaga tayo. Halika na muna sa kusina. Ipagbabalat kita ng suha at pinya para mabawasan ang pamamanas ng ilong mo. Nay naman eh. Joke lang. At sabay na nga kaming tumungo sa kusina para pumapak ng prutas. Yun talaga ang bonding namin mag-ina sa tuwing may sumasama ang loob sa amin. Nakagagaan siguro ng loob ang tamis ng prutas. Nakakawala ng pait ng loob. Lumuwag din ang pakiramdam ko nang sa wakas ay naamin ko na kay nanay na minsan ay nagkagusto ko kay Luigi. Siya lang ang tanging nakaalam noon. Kahit nga mga kaklase at kaibigan ko noon ay hindi nagawang sabihin ang tungkol doon. Kaya siguro nagtanim ako ng sama ng loob kay Luigi dahil hindi ko nagawang iproseso ng maayos ang feelings ko para sa kanya ng mga panahon na yon. Nang sa wakas ay nagawa ko na yung tanggapin at aminin ay nawala na ng kusa ang galit sa puso ko. Natanggap ko nang minsan ay na-reject ako ni Luigi pero ayos na yon. Hindi naman niya kasalanan. Hindi naman lahat ng taong gusto ko ay gusto rin ako.
Pero ang pinaka-importante sa lahat ay natanggap ko lang sina Luigi at nanay talaga ang para sa isa't isa. Sa pagdaan nga ng mga araw ay napadalas na ang pagdalaw ni Luigi sa bahay. Wala na ako naging problema doon, Papa Dudut. Tulad ng magiliw kong naging pagtanggap sa mga nakarelasyon ni nanay noon, ganon din ang pinakita ko kay Luigi. Ganon talaga siguro kapag natanggap mo na ang sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang awkward naman kasi kung sasabihin ko. Saka pinakiusapan ko rin si nanay na wag niyang babanggitin kay Luigi yon. Alam kong tinupad naman yon ni nanay. Isang araw ay dumalaw si Luigi sa bahay. May date sana sila ni nanay pero nagkaroon ng emergency meeting si nanay sa Zumba group niya. Kaya sinabi niyang asikasuhin ko muna si Luigi hanggang hindi pa siya nakakauwi. Anong oras kaya makakabalik nanay mo? Wait mo na lang text niya sa'yo. Magsasabi naman yun. Ikaw naman, masyado kang clingy sa baby mo ha. Sabado kasi ngayon. Naisip ko lang baka mahirapan kaming makahanap ng sasakyan. Pauwi na yon. Kung sakaling wala kayong masakyan, dito na lang kayo sa bahay mag-date. Tipid pa, di ba? Iwas traffic. Kaso, third wheel ka. Hindi ako magiging third wheel sa inyo, no? Magkukulong lang din naman ako sa kwarto ko at manonood ng paborito kong K-drama. Bakit kasi ayaw mo pang mag-boyfriend? Para hindi sa mga opa sa K-drama ka kinikilig. Ay nako, kung hindi rin naman itsurang opa ang mabibingwit ko, kahit maging matandang dalaga na lang ako. Hindi ko naman iniisip na magiging matandang dalaga ka. Nagulat nga ako nung sinabi ng nanay mo na hindi ka pa raw nagkakaroon ng boyfriend eh. Si nanay talaga, likas ang pagiging marites. Sa ganda mong yan, nakakapagtaka naman kasi talaga. Hindi ako maganda, no? Isang malaking kasinungalingan yan. Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Alam mo yan, nung nag-aaral pa nga tayo, di ba ako yung lagi nagno-nominate sa'yo para maging muse sa klase natin? Di ba ginagawa mo lang naman yun para asarin ako? Ha? Hindi ah. Kailan pa ako ng asar? Minominate kita kasi naniniwala ako sa ganda mo. Pero wala namang bumoto sa akin noon. No ka ba? Ako, binoto kita. Nangawit na nakakataas kamay ko nun eh. Ikaw lang. Talo talaga ako kung ikaw lang, no? Ang importante, may naniwalang maganda ka. Kalokohan. Alam mo, yan ang kahinaan mo. Hindi mo makita yung ganda mo. Nagtataka nga ako sa iyo eh, kung bakit kailangan mo pang pahiran lagi ng pulbo yung mukha mo. Kasi pinaghihiyang mukha ko sa mantika. Tsaka yung humor mo, nakakatulong sa ganda mo. Gumaganda ka lalo kasi nakakatawa ka. Oo nga no, lagi nga pala kitang napapatawa nung nag-aaral pa tayo. Ikaw nga lang nakakapagpatawa sa akin dati. Yung mga naging girlfriend mo nun, di ka ba nila napatawa? Ano yun, landi-landi lang? Haplusan lang, ganun? Nadali mo. Wala kang kahit isang naging girlfriend doon na napatawa ka? Di nga, seryoso ba? Ikaw sana, kaso… Anong ako sana? Hala, ayan na. Napaamin tuloy ako nang wala sa oras. Paano nga ako? Ay, total matagal na rin naman na yun. Sige, aaminin ko na. Nagkagusto ako sa'yo noon. Kaso parang lagi nababahag buntot ko eh tuwing susubukan kong umamin sa'yo. Nagkagusto ka sa akin? Oo, ikaw ang consistent crush ko nung elementary at high school tayo. Kaso parang hindi mo naman ako type nun. Paano mo naman nasabi? Lahat kasi ng mga lalaki na lumalapit sa'yo nun sinusupladahan mo. Inisip ko tuloy na galit ka sa mga lalaki. Pero hindi ka naman kasali sa sinupladahan ko nun ah. Yun nga eh, sa loob-loob ko, ang swerte ko. Kaya naisip ko na baka kaya hindi mo ako sinusupladahan kasi kaibigan ang turing mo sa akin. Mali ang na-pick up ng radar mo. Mali? Nagkagusto ako sa'yo nun. Kaya lang iba naman yung ginujowa mo eh. Puro yung mga ate sa school natin. Ang gaganda tsaka ang sikat pa ha. Ano bang laban ko sa mga yun? Naisip ko nga baka mahilig ka talaga sa mas matanda sa'yo eh. Mas lalo lang akong tumiklop. Siguro may mommy issues ka, no? Uy, wala ah. Niligawan ko yung mga yon kasi nga sila lang naman yung nagpakita sa akin ng interest dati. Kaya para makalimutan kita, sila na lang yung pinansin ko. Bakit? Bakit hindi mo sinubukan? Lagi naman tayo magkasama, di ba?
flag ceremony, recess, quiz bee, tsaka uwian. Tayo, di ba? Tayo lagi yung magkasama. Bakit hindi ka nagtanong? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Tulad nga ng sabi ko sa'yo kanina, laging nababahag yung buntot ko. Pero mahalaga pa ba yun? Nakaraan na yun eh. Oo nga, tama ka. Nakaraan na yun. Tapos na yun. Kayo na ni nanay. Masaya na kayo. Ay, pero anong klaseng saya kaya no kung tayo? Napatitig at napanganga ako sa huling sinabi ni Luigi. Pati ako ay napatanong. Paano nga kaya papadudot kung kami? Bigla ako nakaramdam ng hilo pero hindi dala ng vertigo kundi dahil sa halo-halong emosyon. Napasandal ako sa sofa at napatingin sa kisame habang pilit na hinahabol ang mga nangyari. Alam kong nakatitig lang sa akin noon si Luigi at hindi ko magawang ibaling ang tingin ko sa kanya sa takot na muling lumakas ang nararamdaman ko para sa kanya. Para akong bumalik bilang kaklase ni Luigi, bilang teenager na lihim na nagkagusto sa kanya. Binalikan ko saglit ang mga naging ala-ala ko noong mga panahong pinipigilan ko pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Halos maiyak ako't lalo't parang natuwa ang batang Mengay dahil sa wakas, ang pinapangarap kong Luigi noon ay nagkagusto naman pala sa akin. Aksidente akong napangiti at nahuli yon ni Luigi. Napatawa ito dahilan para mapatingin ako sa kanya. At doon nagsimulang magtitigan ang aming mga mata. Naglapit ang aming mga muka at nagdikit ang aming mga labi. Hindi na kami nakapagpigil, Papa Dudut. Parang sabay naming binalikan ang aming kabataan. At sinulit namin ang pagkakataon na yon. Naghalikan at nagyakapan hanggang sa pareho kaming hindi nakapagpigil na hubaran ang bawat isa. May nangyari sa amin. Nang matapos kami ay sakto namang dumating si nanay nang walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi kami makatingin ng diretso kay nanay, Papa Dudut. Nagpanggap akong may pupuntahan lang para makaiwas sa kanila. Alam kong sinundan ako ng tingin ni Luigi palabas ng pintuan, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Luigi. Mag-usap daw kami dahil parang nalito na siya sa nararamdaman niya. Para raw bumalik ang pagmamahal niya sa akin at napaiyak na lamang ako dahil parehas kami ng nararamdaman at hindi ko alam kung paano yon ipoproseso. Sa tingin po ninyo, ano ba ang dapat kong gawin? Sana'y magawa ninyo akong tulungan, isa akong masugid na tagapakinig ng Barangay LS, lalo na ng Barangay Love Stories. At hangad kong makarating sa inyo ang kwentong ito at umaasa ako na sana'y matulungan po ninyo ako sa sitwasyon na pinasok ko, maging ng inyong mga tagapakinig. Salamat po sa lahat. Ako po ang inyong kabarangay forever, Mengay. Dear Papa Dudut, hindi ako relihiyosong tao pero paborito kong Bible verse ang sinasaad ng Kawikaan chapter 19 verse 14. Tungkol po ito sa pag-aasawa. Ayon dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Minsan ko yung narinig nang naimbitahan akong umaten sa isang church service taong 2019. Doon ko nakilala si Ryla na kapwa ko first timer sa simbahang yon. Pero hindi na naulit ang pagkikita namin dahil sa pandemic. Noong December 2021 ay para bang kusa kaming pinagtagpo ng kapalaran. Nagkita kami sa isang bookstore sa mall sa Mandaluyong. Nakamask pa ang mga tao noon dahil pandemic pa, pero unti-unti nang nasasanay. Doon nagsimula ang constant communication namin hanggang sa niligawan ko siya. Matapos nga ang 2 buwan ay sinagot niya ako, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tuti. 31 years old at isang web developer. Pero bago ko napunta sa posisyon kong ito,
Ilang taon din akong namasukan bilang katukatulong ng tiyo ko sa tindahan niya ng mga karne sa palengke ng Araneta, Cubao. Wala rin kasing anak ang tiyuhin ko kaya malaking pabor talaga na tinutulungan ko siya sa kanyang business. Pero sinabi ko sa kanya na gusto ko namang sumubok ng ibang trabaho. Bagay na sinang-ayunan niya. Mahusay kasi ako sa computer at gusto ko sanang gamitin yon sa larangan na may kinalaman dito. Nagsimula ang job hunting ko taong August 2022 at kasama ko na noon si Ryla dahil magka-live-in na kami. Kaya lang ay hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho dahil nagka-problema ako, Papa Dudut. Mahal! Mahal, nandito ako! Hi, mahal. Kanina ka pa ba rito? Mga 10 minutes siguro. Upo ka na, dali. Sige. Nung nalaman ko kasi na tinuloy mo yung pagpunta sa interview mo, nagmadali talaga akong puntahan ka rito sa malapit para abangan ka. O ano, kamusta interview? Ayun, ligwak. Ha? Anong ligwak? Hindi ako pasado kasi wala raw silang matinong sagot na nakuha sa akin. Pwede ba yun? Baka sila ang hindi matino magtanong. Matino naman yung mga tanong nila. Ako talaga yung may problema. Kasi parang umurong yung dila ko nung ini-interview na ako. Sakto, mainipin pa naman yung HR manager nila. Kitang-kita ko yung pagsasalubong ng kilay niya habang nakikipagtitigan sa akin at hinihintay ang sagot ko. Bakit? Kinabahan ka ba? Medyo. Nakalimutan ko yung prinactice natin, mahal. Para akong natuod sa pagkakaupo ko. Ang naririnig ko lang nung time na yon ay yung malakas na kabog ng puso ko. Ganyan din naman ako nung unang beses akong interviewin sa trabaho eh. Ayun, di rin ako nakapasa. Sabi nila sa evaluation ko, hindi raw ganun yung klase ng empleyado na hinahanap nila. Dapat daw attentive at may kumpiyansa sa sarili. Saan ko naman uhugutin yun? First time ko nga lang mag-apply, di ba? Pero hindi ko naman na first time. Pangatlong job interview ko na to pero lagi pa rin akong ligwak. Nagkataon lang siguro yun, mahal. Ewan ko. Parang nawawala na ako ng pag-asa na matatanggap ako sa in-applyan kong trabaho. Wag naman. Naniniwala pa rin ako na matatanggap ka. Pero hanggang kailan ko ba dapat subukan? Hanggang matanggap ka. Dapat lalo ka magpursige. Alam ko na pursigido ka naman. Pero habang wala pang tumatanggap sa'yo, wag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Thanks, mahal. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Nahihiya na kasi ako sa'yo. At bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi grabe yung suporta mo sa akin. Pinapractice mo ako sa pagsagot ng interview. Tapos kapag wala kang pasok sa trabaho sinasamahan mo pa ako o di kaya inaantay pagkatapos ng interview ko. Katulad ngayon pero ano? Pero laging bad news yung sinasabi ko sa'yo. Ayoko lang makita na malungkot ka mula sa pagiging excited na malaman kung anong result ng interview ko. Wala namang kaso yun. Normal na reaksyon yun kasi umasa tayo na matatanggap ka. Pero hindi ibig sabihin mawawala na tayo ng pag-asa. Alam mo, nakikita ko sa'yo na determinado ka. Masipag ka rin at matyaga. Siguro sa ngayon pinanghihinaan ka lang ng loob dahil nga sa nangyari kanina sa job interview mo. Pero wag mong hayaan na kainin ka ng pagkabigo mong yun. May kasabihan nga na try and try until you succeed. Hindi ba try and try until you die? Sira, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mo munang matanggap sa trabaho. Joke lang. Pero thank you talaga kasi ang comforting na mga sinabi mo. Narealize ko tuloy na tama ka. Dapat subukan ko pa rin. At wag ako basta-basta sumuko. Yan, ganyan nga. Kaya hayaan na muna natin yung nangyari sa interview mo kanina. Kumain tayo ngayon ng masarap, mag-celebrate tayo. Bakit naman tayo magse-celebrate? Hindi naman ako nakapasa. Pero pumunta ka pa rin sa interview. Humarap ka doon kahit kabado ka. Yun palang worth it na para i-celebrate. Kaya wag ka nang kumontra dyan. Ako na bahala, okay? Okay, pero ako na o-order. Ako na. Steady ka lang dyan. Carry ko na to. Papadudot,
Naging kami ni Ryla noong February 2022. Siya ang first girlfriend ko at yon ang unang pinakamasayang Pasko ng buhay ko kasama siya. Ulila na kasi ako sa mga magulang at wala ring kapatid. Ang tiyuhin ko na lamang ang nagpaaral at kumupkop sa akin. Hindi ko masyadong feel ang Kapaskuhan dahil nga lagi kaming abala ng tiyo ko sa business niya. Kaya nang dumating si Ryla ay naranasan ko mag-celebrate ng Pasko. Hindi rin siya rin ang humimok sa akin na ituloy na ang pag-a-apply ng ibang trabaho. Kaya lang, nakaka-frustrate dahil madalas ligwak ako sa mga interview. Lagi kasi akong kinakabahan at nauutal. Pero malaki ang pasasalamat ko kay Ryla dahil hindi niya ako sinukuan kahit na sinukuan ko na ang sarili ko. Napakatulong ang mga sinasabi niya para ma-relax ako at talaga namang pumapanatag sa akin ang mga yon. Bukod doon ay gustong-gusto ko rin ang pagiging optimistic niya. Kaya nga hindi nagtagal pagkatapos ng ilang pang mga pagsubok ay natanggap ako sa isang maliit na lending company bilang computer technician. Sobrang saya ni Ryla nang ibinalita ko yon sa kanya at excited siya sa pagsisimula ko sa trabaho. Nang makumpleto ko na ang requirements na kailangan, bumalik ako sa naturang kumpanya upang pumirma ng kontrata. Binigyan na nila kaagad ako ng schedule kung kailan ako magsisimula sa probationary period ko. Papadudot. Pinagluto kita ng lunch. Baka mamaya walang kantin dun o kaya malayo mga bilihan ng pagkain. Thank you, mahal. Nag-abala ka pa talaga. Aba, mag-aabala talaga ako kasi unang araw mo sa trabaho ngayon. Excited ka na ba? Oo, pero kabado rin ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi ngayon pa lang ako magtatrabaho sa isang kumpanya. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka naman makisama eh. May mga suki ka na nga sa tindahan ng tsuhin mo. Diba, nakwento mo na hinahanap-hanap ka nila pag bumibili sila ng karne? Oo, pero iba pa rin yung environment dun sa papasukan ko. Sigurado, iba-iba rin ugali ng mga katrabaho ko. Alam mo, hindi mo naman responsibilidad na makuha loob ng lahat ng katrabaho mo eh. Kasi pumasok ka dun para magtrabaho, hindi para i-please yung ibang tao. Sa bagay, may punto ka. Ganyan din kasi ko nung unang araw ko sa trabaho noon. Parang lahat gusto kong kaibiganin. Bida-bida ba? Akala ko kasi kailangan yun para magtagal ako sa trabaho o gumanda yung tingin nila sa akin. May iba naman akong nakaklose. May iba na ayaw sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos, narealize ko na lang na oo nga pala. Hindi ako nag-apply dun para makipagkaibigan. Ayos lang naman na pakisamahan ko sila pero ayoko na uli umabot sa punto na sobra akong invested sa mga buhay-buhay nila. Doon kasi nagsisimula yung chismis. At kapag puro chismis na lang yung inatupag ko, wala na ako natatapos sa mga trabaho ko. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Pero sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman chismoso. Kaya siguro hindi ka masyadong madadala sa mga ganon. Ay, pero teka, alam ko na kung saan ka dapat umiwas. Saan? Eh di dun sa mga babaeng lalandi sa'yo. May ganun ba dun? Aba oo, talamak yung mga ganun sa trabaho. Kahit nga may asawa na o boyfriend, pag natipuhan ka, lalandiin ka talaga. Haharot-harutin ka. Hindi naman ako magpapaharot sa kanila, mahal. Dapat lang. Kung di, alam mo na kalalagyan mo, tuti. Oh, bakit naman yun ang tawag mo sa akin? Seryoso kasi ko kaya tinawag kita sa pangalan mo. At seryoso rin ako na hindi ako magpapaharot sa mga babaeng yun. Unang-una may girlfriend ako at ikaw yun. Ikalawa, bakit ko naman sisirain yung tiwala mo sa akin? Ay, pasensya ka na, mahal. Alam ko namang loyal ka, pero hindi ko lang mapigilang mapraning. Hindi ka naman praning. Kung nag-aalala ka kasi sabi mo nga talamak yung kabitan sa corporate job, normal na reaksyon lang yun. Kaya dapat kong gawin, bigyan ka ng assurance na hindi masisira ang relasyon natin dahil dun. Salamat, mahal. Napanatag na ako. Ikaw talaga? Pero walang anuman. Basta, maniwala ka sa akin. Good boy yata tong mahal mo. Ay talaga?
Dapat lang kasi magaling kaming mga babae makaamoy ng nagsisinungaling na boyfriend. Kapag napatunayan kong may iba ka at taga dun sa pinagtatrabahuhan mo, babalatan ko kayong dalawa ng buhay. Parang nawala na yung kaba ko sa first day of work ko ah. Saan na napunta? Sa'yo, mas kinabahan na ako sa mga sinabi mo. Hoy, eto naman. Biro lang. Pero feeling ko, masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Di bale, kiss na lang kita para makabawi. Gusto ko yan. 2 ah. Para good luck kiss na rin. Grabe siya! Humirit pa talaga, pero sige na nga. 2 na kung 2. Papadudot kung ilalarawan ko ang pakiramdam ko ng araw na yon sa trabaho ay masasabi ko na para akong bumalik sa unang araw ng pasukan nung nag-aaral pa lamang ako. Mahiyain kasi talaga ako, tahimik at hindi pala kaibigan. Wala akong ginawa kundi ang ngumiti at tumango habang pinapakilala sa lahat ng empleyado kada department ng kapalitan ko sa naturang posisyon. Masasabi ko na nabawasan na lamang ang hiya ko at pagkailang ko kinahapunan dahil naging busy na ako sa pagbutingting ng kung ano-ano. Dahil nga sa may abilidad naman ako at tiwala ako sa kakayahan ko, ay dumami ang mga ginagawa ko sa trabaho. Kumbaga'y naging all around ako at wala naman akong reklamo dahil nagsisimula pa lamang ako. Nakakapagod oo, pero masaya naman ako dahil hindi na karne ng baboy at manok ang binubutingting ko. Hindi naman po sa ingrato ako, sobrang nagpapasalamat ako sa tiyuhin ko dahil kinupkop at pinag-aral niya ako. Masaya rin po ako kasi binigyan niya ako ng trabaho sa shop niya ng ilang taon. Pero alam ko, Papa Dudut, na meron pa akong potensyal at ibubuga pagdating sa ibang bagay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 1 linggo. Masasabi ko na unti-unti na ako naging komportable sa trabaho ko. Mabait at madaling pakisamahan ng mga kasama ko at masaya rin si Ryla dahil nakikita niyang nag-i-enjoy ako. Isang araw ay nagulat ako nang inassign ako bilang driver ni Crisel, assistant ng boss namin. Nagawol kasi ang company driver namin at dahil may lisensya naman ako at kakayahan na magmaneho ay pinakiusapan ako ng management na humalili muna na maging driver. Pansamantala lang naman hanggat wala pang nakukuhang driver, kaya tinanggap ko na rin. Ang gagawin ko ay ihahatid at susunduin ang boss namin at si Crisel tuwing may mga meeting sila sa labas. Malaking bagay yon dahil napaka-traffic sa Metro Manila at sobrang hassle rin kung magko-commute sila. Pero may mga pagkakataon na si Crisel lang ang madalas kong hinahatid at sinusundo papunta sa mga meeting niya sa labas bilang proxy ng boss namin. Busy kasing tao yon at malaki naman ang tiwala niya kay Crisel bilang assistant. Kaya nga madalas na kami lang 2 ang magkasama. Bagay na hindi ko naman binigyan ng mali siya noong una, Papa Dudut. Kumusta po, ma'am? Okay naman, maayos yung kausap ko. Mukhang matutuloy yung partnership na gustong mangyari ni boss. Di kung ganon, congratulations in advance na po. Salamat. Pero maaga pa para mag-celebrate. Ganon na rin po yun. Balita ako, marami-rami na rin daw kayo na i-close na deal. Kaya sigurado ako na makukuha niyo tong isang to. So narinig mo pala yung tungkol sa mga ganon Ay, nako, sorry po. Hindi naman sa pagiging chismoso. Ayos lang. Alam ko naman na madalas akong pagchismisan sa trabaho. At wala naman akong reklamo doon. Hindi naman po chismis ang tawag kapag mabuti at maganda yung sinasabi nila sa inyo. Tulad nung narinig ko, mabuti at magandang balita yun. Salamat, Tuti. Ikaw ha, masyado mo namang pinapalaki ang ulo ko. Po? Huwag mo na akong pinupo. 30 years old pa lang naman ako. Sige ka, baka tumanda ako bigla niyan. Okay. Paano? Alis na ba tayo? Mamaya na. Rush hour na eh.
Sigurado gapang na naman sa EDSA. Maiipit lang tayo doon. Sa bagay, palipas na lang muna tayo ng ilang minuto. So, kumusta ka naman sa trabaho natin? Ayos naman. Naninibago pero unti-unti ko na rin nagagamay. Normal lang naman yon kasi first job ko pa lang naman to. First job mo? Talaga? Oo, Anong pinagkakaabalahan mo nung hindi ka pa nakakapasok sa amin? tumutulong ako sa meat shop ng tiyo ko sa palengke sa Araneta, Cubao. Tindero ako doon madalas. Talaga? May pwesto pala kayo doon eh. Doon pa naman ako laging namamalengke. Siguro nakabili ka na sa tindahan namin, hindi pa lang tayo magkakilala. Tingin ko hindi pa. Vegan ako eh. Kaya hindi ako bumibili ng karne. Ay, okay. Pero baka mapakain ako ng karne kung ikaw ba naman ang mag-aalok sa akin. Ha? Ang sabi ko, minsan namimiss ko rin kumain ng karne. Sa bagay, 1 taon pa lang naman akong vegan. Mahirap din, lalo't mahilig talaga ako sa pork and chicken. Pero matagal na rin yung 1 taon. Kaya kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo lang, lalo na simulan mo na. Sabi nga ng girlfriend ko, huwag kang sumuko sa bagay na gusto mong makamit. Oh, may girlfriend ka na pala? Oo, meron na. Matagal na kayo? Mag-1 taon pa lang sa December. Bago pa lang pala. Pwede pa. Pwede pang ano? Sabi ko, pwede na siguro tayong umalis. Suungin na natin yung traffic. Meron pa kasi akong pupuntahan pagka-out ko sa trabaho. Nako, sana kanina nyo pa sinabi. Para naman nakaalis na tayo. Ayos lang, wala namang kaso. Hindi naman ganun kahalaga yung pupuntahan ko. Sigurado kayo? Oo. Baka nga hindi na ako tumuloy kasi nagbago na pala ang isip ko. Baka magmukmuk na lang ako sa bahay habang inuubos ko yung natira kong bote ng wine. Papadudot dumalas ng dumalas ang pasimpleng hirit ni Crisel sa akin. Kinatagalan ay hindi na ako naging komportable at madalas ay nananahimik na lamang papadudot. Pero makulit siya, maingay at may pagkamaharot. Dati sa likod siya umuupo pero kapag hindi namin kasama ang boss namin sa sasakyan hanggang sa tumabi na siya sa akin sa passenger seat. Hindi ko siya dinadaldal sa buong panahon ng pagmamaneho ko dahil hindi ako ganong klaseng magtrabaho. Kaya nga lagi akong distracted pag panay ang kwento niya. Siguro inaikwento na ni Crisel ang buong buhay niya sa akin, papadudot. May 2 anak daw siya sa dati niyang asawa na nasa poder nung tatay. Hindi naman daw siya malungkot kasi malayo sa kanya ang mga anak niya dahil civil naman sila ng ex-husband niya. Gustong gusto raw niya yung buhay na walang iniintinding iba. Pero binibisita pa rin naman daw niya yung mga bata kapag may okasyon. Bukod doon, ongoing daw ang annulment nila. Hindi ko naman tinanong pero kinuwento na lamang niya bigla. Hinayaan ko na lamang siya dahil nga mas mataas pa rin ang posisyon niya kesa sa akin. Pero isang araw ay nagulat ako dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya dahilan para maggalit sa akin ang girlfriend ko na si Ryla, papadudot. Bakit naman eh? Tama na sabi, nakikiliti na ako. Yan kasi, nandaya ka sa game natin. Tapos ayaw mo pang aminin kaya dapat kang parusahan. Gusto ko namang maparusahan mo. Pero hindi naman yung ganito na mamamatay na ako sa kakatawa. Kinakabag na ako tsaka sakit na lang bang ako. Nako, parang alam ko na ibig sabihin ng ngiti mong yan, mahal. Aba dapat lang. Hindi lahat ng gusto ko kailangan sabihin ko. Dapat ramdam mo na yon. Uy, may nag-text sa'yo. Sino raw? Basahin mo nga. Unknown number eh. Ang sabi. Aray ka naman, mahal. Bakit ka ba namamalo? Dapat nga sikpain ko pa mukha mo eh. Sino to nag-text sa'yo? Bakit ganito mag-text to? Ha? Tingin nga. Ayan, basahin mo. Ang sabi, I love you daw. Sino yan? Hindi ko kilala to, mahal. Kilala mo to. Imposibleng random
Baka na wrong send lang. Teka, tatawagan ko nga para pagsabihan. Hello? Ma'am Crisel? Sinong Crisel yan, ha? Boss ko. Boss mo? Oo, yun nakwento ko sa'yo. Akin na nga yung cellphone mo! Hello? Raila Ito ba naman! yung Crisel? Ako nga. Eh, ikaw? Sino ka? Makinig ka, ha? Ila-loudspeaker ko to! Sino ba to? Ako lang naman si Raila, girlfriend ni Tuti! Yung sinabihan mo ng I love you! Oops! Sorry. Na-wrong send lang ako, ate. Medyo lasing na kasi ako kaya naduling na ako sa mga contacts ko. Siguraduhin mo lang! Dahil kung hindi... Wala naman akong intensyon na landiin yung boyfriend mo Akin na nga yung cellphone ko. Pasensya na po kayo, Ma'am Crisel. Hindi na po mauulit. Humingi ka rin ng pasensya sa kanya, mahal. Ayoko! Bakit ako hingi ng pasensya dyan? Raila naman. Alalahanin ng boss ko pa rin to. Pasensya na! Walang problema. Basta next time, dahan-dahan sa pagiging palengkera ha. Ang cheap mo kasing pakinggan kanina O siya, bye! At ako pa talaga yung cheap na palengkera? Ang kapal ng mukha! Mahal, huminahon ka nga muna. Paano ko hihinahonin na kakabastos yung Crisel na yon? May I love you pang nalalaman? Akala ba niya naniniwala ako sa kanya na wrong send lang siya? Malay mo nagsasabi naman siya ng totoo. Tsaka base sa boses niya, mukha siyang lasing. Baka naman lasing-lasingan para maharot ka niya. Umamin ka nga. May namamagitan ba sa inyo ng babaeng yon? Siyempre wala. Paano kung may iba ka na pala tapos kunwari ka lang na masaya ka pa sa akin? Wala akong iba. At hindi kunwari na masaya ako sa'yo dahil masaya talaga ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa Crisel na yon. Malakas yung kutob ko na nagpapalusot lang yan. Sinadya niya na mag-send ng I love you sa'yo. Kung sinadya man niya yon, mahalaga hindi ako nag-respond. Tsaka ako rin naman nagulat sa text niya Naku, Tuti, umayos ka! Alam mo na kahantungan natin! Hindi mangyayari yan dahil mahal kita. Papadudot doon ko na nga kinuwento kay Raila ang tungkol kay Crisel. Kilala naman niya ang boss ko sa pangalan pero hindi niya akalain na korsonada pala ako nito. Pero nilinaw ko sa girlfriend ko na wala akong gusto kay Crisel. At dahil may tiwala naman sa akin si Raila ay nagkabati rin kami ng araw na yon. Abot langit ang kaba ko at patong-patong na inis naman ang naramdaman ko kay Crisel dahil sa pagte-text niya sa akin ng I love you. Kinabukasan sa trabaho ay nagsorry siya sa akin at nakainom lang daw talaga siya ng mga panahong yon. Akala ko ay okay na pero hindi pa rin pala, papadudot. Alam ni Crisel na may girlfriend na ako pero hindi pa rin siya tumigil sa kakalandi sa akin. Kahit na kinausap ko na siya at sinabihang hindi ako komportable. Minsan kahit na rest day ko ay nagtitext siya sa akin para lang magpahatid sundo sa mga personal niyang lakad, papadudot. Nag-o-offer na lamang siya ng extra pay pero tinatanggihan ko siya ng maayos. Dahil alam ko na nagsiselos na ang girlfriend ko. Bagay na iniiwasan ko. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagtanggi ko kay Crisel na ihatid sundo siya tuwing rest day ko, ay hindi naging maganda ang imahe ko na nakarating sa boss namin. Nang mga panahong yon ay kakaisang buwan ko pa lamang sa trabaho. Hindi pa ako nare-regular at natatakot ako na baka makaapekto ang mga pinaparating niyang negatibong komento tungkol sa akin sa boss namin kapag lumabas ang evaluation ko. Bukod doon ay laging pinagmamalaki ni Crisel na marami siyang kilalang abogado kaya wala raw akong laban sa kanya sakaling magreklamo ako. Kaklose din niya ang karamihan sa mga katrabaho namin at kampi ang mga ito sa kanya. Sa katunayan, may isang beses na narinig kong pinagchichismisan nila ako. Nagsipulasan na lamang sila noong makita akong dumating at dahil maliit lang naman ang opisina namin ay talaga namang dama ko kapag meron silang pinag-iinitang empleyado. Isang araw ay hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na nga si Crisel. Papadudot.
Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Marami akong ginagawa eh. Tungkol saan ba yan? Hindi na kasi ako komportable na laging bukang bibig ng mga tao rito sa kumpanya. Kung pagchismisan nila ako, akala mo nakagawa ako ng masama. Nako, maling tao ang kinakausap mo, Tuti. Dapat ilapit mo yung concern mo sa HR, hindi sa akin. Ayoko naman pong may mamemohan. Kaya nga kayo na lang kinausap ko. Ano bang kinalaman ko rito at ako ang dapat mong kausapin tungkol dyan? Teka nga, huwag mong sabihin ako ang tingin mong pasimuno ng mga chismisan nila tungkol sa'yo. Bakit hindi po ba? Aba, sumusobra ka na. Baka nakakalimutan mong mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero ginagamit nyo na lang sa akin yung posisyon nyo para mapasunod nyo ako. At nung hindi nyo ako nakuha, siniraan nyo ako sa mga katrabaho natin dito. At kahit nasa boss natin, kung ano-ano pa rin yung sinasabi nyo. O ngayon, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Mali ka talaga ng binangga. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Kabisado ko na ang galawan ng bawat empleyado, lalong-lalo na ni boss. Higit kanino man, ako ang pinagkakatiwalaan niya dito. Mabigat ang timbang sa kanya ng mga ginagawa at mga sinasabi ko rito. Kaya ingat ka, Tuti. Pwede kong bulungan si boss pag nairita ako sa'yo. Pero wala naman akong ginawang masama sa inyo para siraan nyo. Wala nga, pero matigas ka eh. Hindi ka madala sa mga pasaring ko sa'yo. Hindi ka makuha sa simpleng paglandi. Masyado kang loyal dun sa girlfriend mong palingkera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng girlfriend ko. Labas siya rito. Oh, ang sweet naman, pero nakakasuka kayo. Sa bibig nyo na mismo galing. Nilalandi nyo ako kahit alam nyo na may girlfriend ako. Sino sa atin na nakakasuka? Hoy, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. In case nakalimot kayo kung hanggang saan lang kayo. Alam mo, so far, ikaw pa lang yung bukod tanging lalaki na hindi ko nakuha. Lahat kasi ng nilandi ko, bumibigay sa akin. Pero ikaw, mailap ka. Bakit ba kasi masyado kang loyal sa girlfriend mo? Kasi mahal ko si Ryla. Ay, hindi naman totoo yung pagmamahal na yan. Napatunayan ko ng hanggang salita lang yan. Sa una lang yan masaya, pero sigurado ako na sa bandang huli, masusuka ka na sa umay. Sigurado ako, iiwan ka rin ni Ryla. Kasi, ganyan ka lang. Anong ganito lang ako? Yung walang binatbat, walang ipagmamalaki. Yung tipong dihado pa na maregular sa trabaho. Kaya sigurado ako na kapag hindi ka natanggap dito, back to zero ka na naman. Wala kang karapatang sabihin yan. Hindi mo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin ng husto para masabi ko na wala kang kwenta. Kilala na kita dahil inoobserbahan kita. Di ba ilang job interview na ang binagsak mo bago ka nakapasok dito sa amin? Paano mo nalaman yan? Siyempre, close ko yung HR dito. Close ako sa lahat ng empleyado ron. Kaya marami akong alam sa'yo. Pero hindi naman basihan yun para tratuhin mo ako na para bang wala na akong mararating sa buhay. Mas malayo ang mararating mo sa buhay kung papayag kang makarelasyon ako. Pwede kitang ilakad sa boss natin para mapabilis ang evaluation mo. Mare-regularize ka. Tapos, kukumbinsihin ko siya na i-promote ka para tumaas agad ang sahod mo. Lahat ng yon, kayang-kaya kong gawin. Basta pumayag ka lang sa gusto kong mangyari. Ayoko. Hinding-hindi ako papayag sa gusto mo. Eh di sige. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, ikaw din ang kawawa. Minsan kasi, dalasan mo rin yung paggamit dyan sa utak mo. Wala kang mararating kung puro ka na lang puso. Papadudot ang mabuting intensyon ko na kausapin ng maayos si Crisel at ipaliwanag ang nararamdaman ko tungkol sa buong sitwasyon namin ay minasama niya. Hindi ako natuwa sa nangyari pero mas may ikinagalit pa ako. Yon ay ang matapos niyang totohanin ang sinabi niyang mas sisiraan ako. Hindi lang sa boss namin kundi sa lahat ng kapwa namin empleyado sa kumpanya. Ang sama-sama ng loob ko noon kay Crisel at kahit na ayaw kong magpaapekto ay hindi ko pa rin naiwasan. May isang beses na kinausap na ako ng boss namin para pagsabihan tungkol sa mga sumbong
at paratang ni Crisel sa akin at hindi naman ako nakasagot kasi biglang bumalik yung nararamdaman ko tuwing may job interview ako. Yun bang kinakabahan at nauutal. May mga araw din na para bang ayaw ko nang pumasok sa trabaho at lahat ng yon ay naikwento ko kay Ryla. Galit na galit ang girlfriend ko. Nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na lamang mag-resign. Inunawa ako ni Ryla at sinuportahan niya ang desisyon ko. Mabilis nga na lumipas ang 1 linggo at nagulat na lamang ako dahil biglang sumulpot sa nirerentahan naming apartment si Crisel, Papa Dudut. Tama na yan, Ryla. Tigilan mo na yan. Bakit ba ako inaawat? Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Ayoko lang magkasakitan kayo. Magkakasakitan talaga kami kasi ang kapal ng mukha niya pumunta rito! Mas makapal ang mukha mo! Anong sinabi mo? Mahal naman. Nakakabuisit! Ano ba kasing ginagawa niya dito? Bakit ka ba kasi pumunta dito sa apartment namin, Crisel? Tsaka paano mo nahanap tong address namin? Eh di tinanong ko sa HR, tanga! Hoy! Bawal yung ginawa mo! Wala ka nang pakialam doon! Bubunutin ko talaga lahat ng buhok mo sa anit eh! Mahal, huminahan ka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ka pumunta dito? Gusto ko lang talagang humingi ng sorry sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magre-resign sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya na siraan ka sa boss natin at sa iba pang empleyado. Sorry na, Tuti. At sa palagay mo, may magagawa pa yung sorry mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya manahimik ka! Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka ba? Ay, kahit kailan talaga wala kang class. Ang ingay mo? Ikaw ang walang class! Malandi ka! Ano sabi mo? Sandali, okay? Hindi tayo magkakaintindihan kung ganyan kayo eh. Ikaw, Crisel, kung yun lang naman pala pinunta mo rito, nag-abala ka pa talaga. Nakukonsensya kasi ako. Hindi ako pinapatulog sa gabi tuwing naaalala ko yung nangyari. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto kitang makita para naman makahinga ako ng tawad sa'yo ng personal. Okay na yon. Pinapatawad na kita. Ganun lang yon? Patatawarin mo agad yung haliparot na yan? Hoy, Tuti! Parang wala naman yata sa lugar yung pagiging mabait mo! Sa kanya na mismo nang galing, siniraan ka niya sa boss nyo at sa lahat ng tao sa trabaho, kaya ka na pag-initan! Oo nga. Pero para matapos ng lahat at umalis na si Crisel dito, sige, handa naman akong patawarin siya. Ewan ko sa'yo! Para naman nagtatanga-tangahan ka! Makakaalis ka na, Crisel. Huwag ka na rin magpapakita sa amin. Teka lang, sandali! Ano mo bang kailangan mo? Pinatawad ka na ng boyfriend ko! Umalis ka na dito! Teka, madaling-madali ka naman na umalis ako. Aalukin ko pa nga si Tuti na bumalik sa amin para magtrabaho. At bakit naman niya gagawin yon? Para maging personal driver mo? Tapos magpapahatid sundot ka? Ryla, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ang kapal kasi ng mukha niyang babaeng yan eh! Sige na kasi. Umayag ka na, Tuti. Sorry, pero ayoko na ulit bumalik sa kumpanya na yon. Kaya makakaalis ka na. Tanga lang ang tatangge na hindi bumalik doon. Huwag kang ang tanga, Tuti. Hindi nga raw, di ba? Bingi ka ba? Hindi ka makaintindi? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Masyado kang mapapel! Napaka-desperada mo! Ayaw na nga bumalik ng boyfriend ko sa inyo eh! Kaya umalis ka na dito bago ko matalupan yung mukha mo! Papadudot na awat ko naman si Ryla nang sabunutan niya ulit si Crisel. Muli ay kinumbinsin naman niya ako ni Crisel na bumalik sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya pero tumanggi muli ako. Pagkatapos noon ay patabog siyang umalis sa apartment namin pero laking gulat namin ni Ryla nang pumunta naman siya kinabukasan. Pero may dala na siyang cake at mga lobo para peace offering daw. Nag-away na naman sila ni Ryla kaya nag-decide na akong ipablatter sa barangay si Crisel para hindi na siya makalapit sa amin. At ganun nga ang nangyari pero pagkalipas ng ilang araw
ay may nakarating sa aking balita na panay daw parinig nito sa social media tungkol sa akin. Pero hindi naman ako apektado dahil wala akong ginawang masama. Hinayaan ko na lamang siya kahit na gusto siyang idemanda ni Ryla. Kinatagalan ay tumigil din siya tapos ang huling balita ko ay na-admit na raw si Crisel sa isang mental institution. Thankful ako na hindi rin ako na regular sa kumpanyang yon dahil yung mga sumunod ko namang inaplayan ang siyang pinagtatrabahuan ko na sa ngayon bilang web developer. Sabi nga ni Ryla, redirection daw ang tawag doon kasi alam ng Panginoon na mas may better place pa para sa akin kesa sa lugar na iniwan ko. Kaya nga payo ko sa mga kabarangay natin ay huwag matakot sumubok at huwag din kaagad sumuko. Mabalik tayo doon sa paborito kong Bible verse na tungkol sa pag-aasawa. Yun kasi ang bukang bibig sa akin ni Ryla matapos niyang mag-yes sa wedding proposal ko sa kanya nitong Valentine's Day ng 2024. Sinabi niya sa akin na nahanap na raw niya ang kanyang Kawikaan 19 verse 14 sa katauhan ko. At sa susunod nga na taon ay plano na naming magpakasal ng babaeng pinakamamahal ko na walang iba kundi si Ryla. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Tuti.